Hi kaibigan, bago tayo magsimula, may tanong ako sa'yo. Bakit nga ba may mga lalaking mas lalo pang nagiging kaakit-akit kapag hindi sila nagmamadali, hindi sila desperado, at hindi nila hinahabol ang babae? Kung gusto mong malaman ang sagot, at kung gusto mong mas maintindihan ang stoic na paraan ng pag-ibig at presence, mag-subscribe ka na kaibigan, dahil araw-araw ay may bago tayong malalim na usapan tungkol sa sarili, respeto, at pagiging mas mabuting lalaki. At bago tayo dumiretso sa body ng video, i-comment mo ang phrase na ito. Ang dignidad ay mas malakas kaysa pabida. Kaibigan, may isang tanong na madalas mong iniisip pero bihira mong amining naiisip mo. Paano ko maaakit ang babaeng may gusto rin sa akin? Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Alam mo kaibigan, kapag ang babae may gusto sa'yo, hindi ibig sabihin automatic na magsusumikap siyang ipakita ito. Minsan, tahimik siya. Minsan mailap. Minsan parang wala lang. Pero ang totoo, naghihintay lang siya kung kaya mo bang pangatawanan ang presensya mo. Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung ano ang laman ng kalooban mo, yun ang epekto ng presensya mo. Kaya para maakit mo ang babaeng may gusto sa'yo, hindi ito tungkol sa panliligaw ng todo. Hindi tungkol sa pagpilit. Hindi tungkol sa pagiging maingay. Una, maging kalmado, hindi reactive. Kaibigan, ang pagkakalmado mo ang unang bagay na napapansin ng babaeng may gusto sa'yo. Bakit? Dahil karamihan ng lalaki, pag nandyan ang babaeng gusto nila, nagpapanik. Hindi nila alam kung paano uupo, paano magsasalita, paano tatayo. At doon ka nagiging kakaiba. Dahil habang sila ay nagmamadali, ikaw ay steady. Habang sila ay nagpapakitang gilas, ikaw ay humihinga ng maayos. Habang sila ay nalilito, ikaw ay malinaw. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kapayapaan ay nagmumula sa loob mo, hindi sa paligid mo. Ang babaeng may gusto sa'yo ay mas naa-attract, hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa atmosphere na dala mo. Kapag kalmado ka, mas kampante siya, mas komportable siya, at mas nagiging natural ang connection. Pangalawa, huwag kang maging available palagi. Hindi ito laro. Hindi ito hard to get. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Kapag lagi kang available, parang sinasabi mong, wala nang mas mahalagang ginagawa sa buhay ko. At kaibigan, hindi yan attractive. Hindi dahil gusto niyang ipagsawalang bahala mo siya, kundi dahil gusto niyang makita na may sariling direksyon ka. Mas na-appreciate ka ng babae kapag may ginagawa kang tunay. Aaral, negosyo, skill. Pagpapabuti ng sarili. Kapag may nakikita siyang growth, nagiging curious siya. At kapag curious siya, mas naa-attract siya. Pangatlo, maging lalaki ng salita. Kaibigan, ito ang pinakamahirap, pero pinakamahalagang katangian. Integridad. Marami ang maboka. Marami ang magaling sa pangako. Pero kakaunti ang may kakayahang tumupad. Kapag sinabi mong darating ka, dumating ka. Kapag sinabi mong kaya mo, gawin mo. Kapag sinabi mong busy ka, panindigan mo. Hindi mo siya kailangang i-impress. Pero kailangan mong ipakita na consistent ka. Dahil ang babae, lalo na yung may gusto sa'yo, ay naa-attract sa lalaking alam niyang pwede niyang pagkatiwalaan. Pang-apat, pakinggan mo siya ng may lalim. Hindi para sumagot. Hindi para magpakitang gilas. Hindi para magpakatalino. Pakinggan mo para maintindihan. Ang lalaking marunong makinig ay bihira. At ang babaeng may gusto sa'yo ay mas naa-attract kapag nararamdaman niyang hindi mo minamadali ang kwento niya. Hindi mo siya binabaliwala. At hindi mo siya ginagawang mission. Listening is one of the highest forms of presence. Ayon kay Marcus Aurelius, ang bawat tao ay may kwento. Makinig at matututo ka. Panglima, ayusin ang postura, lakad, at presence. Kaibigan,
Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging macho. Ang mahalaga, maayos kang tingnan at respetado ang dating mo. Tumayo ng diretso. Huwag magmamadali sa kilos. Maglakad na may kumpiyansa. Huwag iwas ng mata. Panatilihin ang banayad na tono. Hindi ito kaartehan. Ito ay masculine composure. At oo kaibigan, ang composure ay attractive. Presence over appearance. Pang-anim, huwag mong akuin ang lahat ng emosyon niya. Marami sa ating lalaki ang nagkakamali dito. Pag may gusto silang babae, ginagawa nilang silang lifeguard nito emotionally. Pero kaibigan, hindi mo tungkulin sagipin ang bawat problema niya. Hindi mo tungkulin ayusin ang bawat drama. Hindi mo tungkulin pasanin ang bigat ng buhay niya. Ang kailangan mo lang ay pakinggan siya, unawain, pero panatilihin ang sarili mong balance. Ang lalaking hindi natatangay ng emosyon ay lalaking may backbone. At yan ang talagang attractive. Pampito, gumawa ka ng tahimik pero tuloy-tuloy na progress. Hindi mo kailangang ipagmalaki. Hindi mo kailangang i-post. Hindi mo kailangang ipangalandakan. Ang kailangan mo lang ay tuloy-tuloy na self-improvement. Skills, maturity, discipline, financial stability, emotional control. Kapag nakikita niya na nag-i-improve ka kahit hindi mo sinasabi, nagiging klaro sa kanya, hindi ka ordinaryo. Ayon kay Marcus Aurelius, mas mabigat ang kilos kaysa salita. Panwalo, huwag kang magbago dahil lang nandyan siya. Ito ang downfall ng maraming lalaki. Kapag nagka-crush sila, nagiging ibang tao sila. Nagiging overly sweet. Nagiging masyadong available. Nagiging clown. Nagiging people pleaser. Kaibigan, ang tunay na attraction ay nangyayari kapag nananatili kang ikaw. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil grounded ka. Stable. Hindi nababago ng kilig. Pansiyam, may boundaries ka, malinaw, at hindi matitinag. Hindi ibig sabihin na gusto mo siya, ibibigay mo lahat. Hindi lahat ng tanong sasagutin mo. Hindi lahat ng hiling ay oo. Hindi lahat ng oras ay para sa kanya. Ang lalaki na may boundaries ay lalaking may sariling identity. At yan ang mas hinahangaan kaysa sa lalaking handang ibigay ang buong sarili kapalit ng pansin. Boundaries create respect. Respect creates attraction. Pansampo, purpose over infatuation. Kaibigan, ito ang pinaka-essence ng Stoicism pagdating sa love. Hindi mo inuuna ang babae kaysa sa sarili mong purpose. Hindi ibig sabihin, hindi mo siya mahalaga. Ibig sabihin malinaw sa'yo. May buhay ka na dapat itayo. May plano ka na dapat sundan. May pangarap ka na dapat habulin. At ang babaeng may gusto sa'yo, mas naa-attract sa lalaking may direksyong sinusundan, hindi yung naliligaw sa kilig. Marcus Aurelius once said, "Ang buhay ay hindi maghihintay para sa iyo, kaya kumilos ka habang maaga pa." Ang lalaking may purpose ay lalaking hinahangaan. Kaibigan, tandaan mo, kapag may gusto na sa iyo ang babae, hindi mo kailangan kumilos ng sobra. Hindi mo kailangan maghabol, magpakitang gilas, o i-prove ang sarili mo sa lahat ng oras. Ang kailangan mo lang ay maging lalaki na malinaw ang intensyon, kalmado ang galaw, at may disiplina sa emosyon. Kapag nakita niya ito, kusa siyang lalapit, kusa siyang magiging komportable, at kusa siyang maaakit. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ramdam niya ang presensya mong hindi nangiiwan at hindi nagmamadali. Kaya tanong ko sa'yo, kaibigan, handa ka na bang maging lalaking hindi kailangan magsalita ng malakas, pero malakas ang dating? Kaibigan, tandaan mo ito. Ang babae ay naa-attract sa lalaki hindi dahil sa effort niya, kundi sa presence niya. Hindi dahil sa pagiging pa-cute, kundi dahil sa consistency niya. Hindi dahil sa pagiging perfect, kundi dahil sa emotional stability niya. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan maging ibang tao.
Ang kailangan mo lang ay maging grounded na bersyon ng sarili mo. Tahimik, pero malinaw. Relaxed, pero may direksyon. Kalmado, pero malakas ang dating. Kaibigan, bago ka umalis, may tanong ako. Kung may isang ugali ka na dapat mong baguhin ngayon upang mas gumanda ang presence mo, ano ito? I-comment mo sa baba. Gusto kong mabasa. At kung gusto mo pa ng mas malalim na usapang Pinoy Stoicism, confidence, at pagiging lalaking may respeto, mag-subscribe ka kaibigan dahil mas lalo pa nating palalalimin ang pag-grow mo araw-araw.